Ang laban sa paggising sa gitna ng gabi. Sa maraming Pilipino, ang problema ng madalas na paggising sa gitna ng gabi ay hindi lamang simpleng pagkaabala sa tulog. Ito ay may malalim na epekto sa kalusugan, pag-iisip at kalidad ng buhay. Ayon sa isang nationwide study sa Pilipinas, halos 1 sa 3 matatanda ang nakararanas ng insomnia o mga sintomas ng hindi tuloy-tuloy na pagtulog, kabilang ang madalas na paggising sa gabi, at ito ay mas laganap kung may stress, depression o iba pang kalusugang problema ang isang tao. Hindi lamang matatanda ang apektado ng mahinang tulog. Sa isang pag-aaral sa mga Filipino medical students noong panahon ng pandemya, mahigit 60% ang nag-ulat ng mahina o hindi kalidad na tulog, kasama na ang problema sa pagtulugan ng tuloy-tuloy at tulog sa gabi. Sa mga nursing students naman, ipinakita ng isang research sa Manila na may mataas na amalayan ang mga estudyante tungkol sa epekto ng caffeine at paninigarilyo sa insomnia, na parehong maaaring magdulot ng paggising sa gitna ng gabi. Ang paggising sa gabi ay hindi biro. Ito'y maaaring magdulot ng pagod sa araw, kahirapan sa konsentrasyon at pag-iiwas sa mga gawain sa umaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na epektibong paraan para labanan ang insomnia at maiwasan ang paggising sa gitna ng gabi, hindi gamit ang gamot kundi sa pamamagitan ng mga sinusuportahan ng kadamagiksik na paraan. Paraan number 1. Ayusin ang sleep hygiene o gawi sa pagtulog. Ang sleep hygiene ay tumutukoy sa mga magandang kaugalian at kapaligiran bago at habang natutulog. Ang mga pag-aaral sa sleep hygiene ay nagpapakita na ang mahusay na sleep routine ay may malaking epekto sa sleep quality at tuloy-tuloy na pagtulog. Sa praktikal na antas, ang simpleng pagbabago tulad ng pare-parehong oras ng pagtulog at paggising bawat araw ay nakakatulong para ma-reset ang natural body clock o circadian rhythm ng katawan. Iwasan ang pagkain ng heavy meal bago matulog at bawasan ang caffeine o alak ilang oras bago ang bedtime. Ang sobrang liwanag mula sa cellphone, tablet o TV ay nakaka-stimulate ng utak at pwedeng magpahirap makatulog uli matapos magising sa gabi. Ang sleep hygiene ay hindi lamang pag-iwas sa gadgets. Ito ay pag-focus rin sa kapaligiran ng pagtulog, komportabling kama, tamang temperatura at katahimikan. Ayon sa research sa sleep hygiene studies, may mga konkretong ebidensya na ang pagbabago sa environmental factors ay makakatulong sa pagkakaroon ng mas mahimbing at tuloy-tuloy na pagtulog. Sa Filipino context, kapag palaging nag-i-adjust ang oras ng tulog tulad ng overtime work o puyat dahil sa deadlines, nagiging magulo ang body clock, kaya madalas nagigising sa gitna ng gabi. Ang pagbabago sa sleep hygiene ay hindi instant na lunas, ngunit isang mabisang hakbang para habang tumatagal, mas mapapalakas ang iyong tulog. Paraan numero 2. Magkaroon ng consistent na oras ng pagtulog at paggising. Isang karaniwang dahilan kung bakit nagigising sa gitna ng gabi ang maraming tao ay ang hindi pagkakaroon ng consistent na schedule ng pagtulog. Kapag iba-iba ang oras ng pagtulog at paggising araw-araw, nalilito ang body clock natin at hindi nagiging tuloy-tuloy ang cycle ng pagtulog. Sa isang cross-sectional study ng mga Filipino medical students, ipinakita na estudyante ang nakakararanas ng poor sleep quality dahil sa stress at irregular sleep patterns. Ito ay maaaring sanhi ng pagbabago-bago ng oras ng pagtulog at paggising. Ang solusyon? Magtalaga ng fixed bedtime at wakasan ang paggamit ng gadgets o stressful activities 1 oras bago matulog. Kapag nasanay ang katawan sa routine, mas magkakaroon ng signal ang utak na oras na para magpahinga at huwag nang mag-alarto sa gitna ng gabi. Kahit weekends o holidays, iwasan ang sobrang pag-iba ng oras para mas mapanatili ang circadian rhythm at mabawasan ang paggising sa gabi. Ang konsepto ng sleep scheduling ay hindi lamang para sa matatanda. Pati ang kabataan at mga estudyante ay pwedeng makinabang sa consistent sleep pattern. Ito ay suportado ng mga sleep hygiene principles at evidence na consistent scheduling ay nakakatulong sa pag-regulate ng sleep-wake cycle at mas mahibing na pagtulog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo.
Ngayon, magpatuloy tayo. Paraan number 3. Iwasan ang caffeine, alcohol at nicotine bago matulog. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng paggising sa gitna ng gabi ay ang pag-inom ng caffeine, alak at paninigarilyo malapit sa oras ng pagtulog. Ayon sa mga pag-aaral sa sleep medicine, ang mga ito ay may direktang epekto sa central nervous system at sa natural na sleep-wake cycle ng katawan. Ang caffeine at nicotine ay stimulants. Pinapabilis nila ang tibok ng puso, pinapataas ang alertness at hinahadlangan ang paglalabas ng melatonin, ang hormone na responsable sa antok. Sa isang pag-aaral tungkol sa perceptions ng nursing students sa caffeine at insomnia, nakita na karamihan ay may kaalaman na nakakaapekto ang caffeine sa kalidad ng kanilang tulog, lalo na kapag iniinom sa hapon o gabi. Ngunit kahit alam ito, marami pa rin ang nahihirapang bawasan ang kape, tsaa, energy drinks o soft drinks. Ayon sa research, ang kalahating buhay ng caffeine ay maaaring umabot ng 6 hanggang 8 hours. Ibig sabihin, kahit isang tasa lang ng kape sa hapon ay maaaring aktibo pa rin sa katawan hanggang hating gabi. Ang nicotine naman ay hindi lang nakakaantok alis, kundi nagdudulot din ng mas mababaw na tulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas madalas magising sa gabi ang mga naninigarilyo at mas mahaba ang oras bago muling makatulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming smoker ang nagigising ng madaling araw na pakiramdam ay pagod pa rin. Samantala, ang alcohol ay madalas na pagkakamalang pampatulog. Totoo na maaari itong magdulot ng antok sa simula, ngunit ayon sa sleep research, sinisira nito ang sleep architecture, partikular ang REM sleep. Resulta nito ang madalas na paggising sa kalagitnaan ng gabi, pananginip na magulo at pakiramdam na hindi ka tunay na nakapagpahinga paggising sa umaga. Dahil dito, inirekomenda ng mga eksperto na iwasan ang caffeine 6 to 8 hours bago matulog at bawasan o tuluyang iwasan ang alak at paninigarilyo sa gabi. Bilang kapalit, mas mainam ang tubig, maligamgam na gatas o herbal tea tulad ng chamomile. Ang simpleng pagbabawas ng mga stimulants na ito ay napatunayan sa maraming pag-aaral bilang epektibong paraan upang mabawasan ang midnight awakenings, mapahaba ang tuloy-tuloy na tulog at mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng pahinga. Paraan numero 4. Gumamit ng Cognitive Behavioral Methods para sa insomnia, CBTI. Isa sa pinaka-inirekomenda ng mga sleep experts at medical associations sa buong mundo ay ang Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI. Ito ay isang evidence-based psychological approach na hindi lang basta pampatulog, kundi isang sistematikong paraan para baguhin ang maling paniniwala, negatibong pag-iisip, at hindi epektibong gawi na sumisisira sa kalidad ng ating tulog. Ayon sa maraming pag-aaral, kabilang ang mga pananaliksik mula sa American Academy of Sleep Medicine, ang CBTI ay mas epektibo sa pangmatagalan kaysa sa sleeping pills, lalo na sa mga taong madalas magising sa gitna ng gabi. Sa halip na umasa sa gamot, tinuturuan ng CBTI ang isang tao na kilalanin kung ano ang tunay na dahilan ng insomnia. Halimbawa, maraming Pilipino ang may paniniwalang, kapag hindi ako nakatulog agad, bukas ay sisirain nito ang buong araw ko. Ang ganitong kaisipan ay nagdudulot ng anxiety na lalo pang nagpapagising sa isip. Sa CBTI, binabago ang ganitong thinking pattern upang maging mas kalmado at realistiko, kaya mas madaling bumalik ang antok. Gumagamit ang CBTI ng ilang teknik na suportado ng siyensya, tulad ng stimulus control, kung saan tinuturuan ang utak na iugnay ang kama sa pagtulog lamang, hindi sa cellphone, problema o trabaho. Mayroon ding sleep restriction na bagamat tila contra-intuitive ay napatunayang nakakatulong upang mas tumibay ang natural sleep drive ng katawan. Kasama rin dito ang relaxation training tulad ng deep breathing at progressive muscle relaxation na direktang nagpapababa ng stress hormones. Halimbawa, kung nagigising ka sa madaling araw at agad mong kinukuha ang phone o iniisip ang mga bayarin at responsibilidad, tinuturuan ka ng CBTI na palitan ito ng mas calming routine tulad ng mabagal na paghinga o pag-focus sa katawan hanggang muling bumalik ang antok. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga benepisyo ng CBTI ay tumatagal ng buwan hanggang taon kahit tapos na ang therapy. Para sa mga Pilipinong madalas ma-stress dahil sa trabaho, pamilya o akademikong responsibilidad,
Ang CBTI ay isang napakahalagang tool. Hindi lang nito inaayos ang tulog, binabago nito ang relasyon mo sa pagtulog, kaya mas nagiging malalim, natural, at sustainable ang pahinga ng katawan at isip. Paraan numero 5. Panatilihin ang regular na ehersisyo at araw-ilaw exposure. Isa sa mga pinaka-epektibo at napatunayang natural na paraan upang mapabuti ang kalidad ng tulog ay ang regular na ehersisyo at sapat na exposure sa natural na liwanag ng araw. Ayon sa maraming scientific reviews at sleep studies, ang daytime light exposure at consistent physical activity ay may mahalagang papel sa pagre-reset at pag-aayos ng circadian rhythm, ang internal body clock na kumukontrol kung kailan tayo inaantok at nagigising. Kapag maayos ang circadian rhythm, mas madali ang pagtulog at mas bihira ang paggising sa gitna ng gabi. Ipinapakita ng research na ang liwanag ng araw, lalo na sa umaga, ay nagpapadala ng malinaw na signal sa utak, partikular sa suprachiasmatic nucleus, na oras na para maging alerto ang katawan. Dahil dito, mas tama ang timing ng melatonin production sa gabi, ang hormone na responsable sa antok. Kapag kulang ang exposure sa araw, lalo na sa mga senior o sa mga taong laging nasa loob ng bahay, nagiging magulo ang body clock. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising sa madaling araw at hirap makabalik sa tulog. Ang simpleng paglalakad sa umaga o hapon kahit 20-30 minuto lamang ay malaking tulong na. Bukod sa pagpapasigla ng sirkulasyon at kalamnan, nagbibigay ito ng natural na liwanag na kailangan ng katawan upang ihanda ang sarili sa mas maayos na pahinga sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong regular na naglalakad sa labas ay may mas mahaba at mas malalim na tulog kumpara sa mga sedentary lifestyle. Samantala, ang moderate exercise tulad ng brisk walking, stretching, tai chi o yoga, lalo na kapag ginagawa ilang oras bago matulog, ay napatunayang nakakabawas ng stress hormones tulad ng cortisol. Kapag mas mababa ang stress, mas pumapasok ang katawan sa deep sleep stages na mahalaga para sa memory, immune system at overall recovery. Paulit-ulit itong pinatutunayan ng non-pharmacological sleep intervention studies bilang ligtas at epektibong paraan para sa mas tuloy-tuloy at dekalidad na pagtulog. Sa madaling salita, ang araw at galaw ay natural na gamot ng katawan, walang side effects, libre at suportado ng siyensya. Paraan number 6. I-manage ang stress at emosyon para sa mas mahimbing na tulog. Ang stress, anxiety at depressive symptoms ay kabilang sa pinakamalalakas na salik na nagdudulot ng insomnia at madalas na paggising sa gabi, lalo na sa mga nakatatanda. Ipinapakita ng mga proven research, kabilang ang mga pag-aaral sa Pilipinas tungkol sa older adults, na ang loneliness, emotional stress at simptomas ng depresyon ay malinaw na may kaugnayan sa hirap makatulog at mababang kalidad ng tulog. Kapag ang isip ay puno ng alalahanin, patuloy na aktibo ang utak kahit pagod na ang katawan, kaya't nahihirapan itong pumasok sa malalim na pahinga. Ayon sa sleep science, ang tinatawag na cognitive arousal o sobrang pag-iisip bago matulog ay isa sa pangunahing dahilan ng insomnia. Kaya't mahalagang matutunan ang tamang pamamahala ng emosyon bago humiga. Hindi kailangang komplikado ang mga paraan. Ang deep breathing exercises, gaya lang mabagal na paghinga sa loob ng 4 na segundo at paglabas ng hininga sa loob ng 6 na segundo ay napatunayang nagpapababa ng heart rate at stress hormones. Ang mindfulness at maikling meditation bago matulog ay tumutulong upang kalmain ang isip at i-redirect ang atensyon palayo sa mga alalahanin. Malaki rin ang naitutulong ng journaling, ang pagsusulat ng mga iniisip, pasasalamat o problema bago matulog dahil inilalabas nito ang bigat ng emosyon mula sa isip patungo sa papel. Para sa maraming Pilipino, epektibo rin ang pakikipagkwentuhan sa mahal sa buhay, pagdadasal o tahimik na pagninilay bilang bahagi ng night routine. Ipinapakita ng research na ang pagkakaroon ng consistent nighttime relaxation routine ay nagsisilbing malinaw na signal sa utak na oras na para magpahinga. Sa huli, ang maayos na tulog ay hindi lang tungkol sa kama o oras ng pagtulog.
Ito ay nagsisimula sa isang payapang isip at balansing emosyon. Ang pag-aalaga sa mental at emotional health ay mahalagang hakbang tungo sa mas mahimbing, mas mahaba at mas malusog na tulog. Pangwakas na kaisipan. Tuloy-tuloy na tulog, mas mahimbing na buhay. Ang madalas na paggising sa gitna ng gabi ay isang karaniwang suliranin ng maraming Pilipino, mula sa mga nagtatrabaho ng lampas oras hanggang sa mga senior na may iniindang stress o pagbabago sa katawan. Hindi ito simpleng abala lang. Ayon sa mga pag-aaral sa sleep medicine, ang putol-putol na tulog ay may kaugnayan sa mahinang immune system, problema sa memorya, pantaas ng blood pressure, at mas mataas na panganib ng anxiety at depression. Ang magandang balita, hindi agad kailangan ng gamot para ayusin ito. Ipinapakita ng ebidensya na ang sleep hygiene, tulad ng tahimik at madilim na silid, pag-iwas sa caffeine at gadgets bago matulog, at regular na oras ng pagtulog ay epektibong unang hakbang. Ang consistent sleep schedule ay tumutulong sa circadian rhythm ng katawan, habang ang lifestyle changes gaya ng regular na ehersisyo at tamang pagkain sa gabi ay napatunayang nagpapahaba ng deep sleep. Dagdag pa rito, ang Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia o CBTI ay itinuturing na gold standard ng mga eksperto dahil tinuturuan nito ang utak na muling iugnay ang kama sa pahinga, hindi sa pag-aalala. Mahalaga rin ang stress management, paghinga ng malalim, dasal o pagninilay at journaling na nagpapababa ng cortisol na pumipigil sa mahimbing na tulog. Ang tamang pagtulog di hindi lamang pahinga, ito ang pundasyon ng malinaw na isip, matibay na katawan at mas maayos na pamumuhay. Simulan ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago ngayon. Kapag inalaga mo ang iyong tulog, hinahayaan mong ang katawan at isip mo ay tunay na makabawi, gabi-gabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.